Sa ibang balita, ilang trash boats ang itinurn over sa Department of Environment and Natural Resources alinsunod sa layunin na linisin ang mangrove area, partikular ang isang ecotourism habitat sa lungsod ng Las Piñas at Parañaque. May report si Jade. Ilang trash boat ang tinurn over ng Manila Bay Coordinating Office sa Department of Environment and Natural Resources alinsunod sa layuning linisin ang isang ecotourism habitat na sakop ng Las Piñas at Parañaque. Ang Las Piñas-Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area ay isang protected area na may lawak na mahigit 170 hektarya na itinuturing na isa sa mga importanteng wetlands sa mundo. Ito na lang din ang natitirang mangrove area sa Metro Manila. Ang mga trash boat na ito na ipinamimigay sa LGUs at sa mga ahensya ng gobyerno ay bilang pagsunod din sa mandamos ng Korte Suprema linisin, pagandahin at pangalagaan ang Manila Bay. In a way, yung development of the river as a tourist attraction will also help in cleaning the river. Kasi makukonsyos sa mga tao. Siyempre, they want to show their best foot forward sa ating mga tourists and so magko-cooperate sila lalo. Maliban pa rito, nagsagawa rin ng pagtatanim ng puno at cleanup activity sa naturang mangrove area kasabay ng pagdiriwang sa International Mangrove Action Day. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Cambridge na pag-alaman na nakapagpapabagal ng daloy ng tubig sa tuwing bumabagyo ang mga mangroves patungo sa mga coastal areas kapit sa hagupit ng storm surge. This mangrove has been here for a long time. We have 35 hectares of mangrove. Kaya lang, pag hindi natin aalagaan yan, nasisira yan as what has happened in the Philippines. Kaya continuously, we replant and we protect our mangroves kasi talaga importante ito against storm surges. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.